Gentlemen, the session of the Sangguniang Panglungsod is about to commence. Everyone, please rise. As the elected city vice mayor and the presiding officer, this 43rd regular session is now called to order. Roll call, please. The members of the Sangguniang Panglungsod, Honorable Michael Gerard T. Morada, Honorable Galileo P. Angeles, Honorable Jennifer Spy T. Toledo, Honorable Oscar M. Gozos II, Honorable Rio Fer Nicole H. Ronquillo, Honorable Venice D. Manalo, Honorable Miguel P. Lina III, Honorable Merlo P. Silva, Honorable Avior R. Rocafort, Honorable Ralph Peter S. Umali, Honorable Aris D. Macala, Honorable Percival V. Loho, Honorable Fernando R. Rocafort, Honorable Walter Adrian P. Pua, and the presiding officer, Honorable City Vice Mayor Camille Angeline M. Lopez. Do you have a quorum? We have a quorum. May I request the Honorable Miguel Lina III for the leading of the invocation and the singing of the national anthem. Ilagay po natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng ating mahal na Panginoon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mahal na Ama, maraming salamat po sa panibagong araw na ito. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na maging inspirasyon sa maraming tao. Bigyan niyo po kami ng mahabang pasensya para umunawa ng mga bagay-bagay. Bigyan niyo rin po kami ng kapanatagan ng isipan at katahimikan ng kalooban. Ang lahat ng ito ay inihiling namin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang bahagi ng ating dibdib at sabay-sabay po nating awitin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Okay, good morning everyone. Good morning, Honorable Avior Rocafort. Ha? Wait lang, before we start with our privilege, we would like to congratulate our SK Fed President Voltaire Pua for being elected po sa Kapitolyo. Ayan. Congratulations. Okay, privilege, Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, good morning po. At congratulations po kay Honorable Voltaire Pua. Inaasahan po namin na kayo po ay maglilibre sa kabilang linggo dahil kayo po ay magiging board member na. Muli, congratulations. Madam Chair, nasa akin po ang request ni Mr. Charles Suarez Faluche and Arlene Canigong Faluche for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 250 square meters. Please refer po sa Committee on Land Use.
Referred to the Committee on Land Use. Madam Chair, nasa atin din po ang request ng Solaya Lipa for the request for alteration plan and alteration plan analysis located po at Barangay Tangway. Please refer din po sa Committee on Land Use. Referred to the Committee on Land Use. And Madam Chair, nasa atin din po ang request ni Architect Jemar Nabus for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 78,102 square meters located po at Barangay Anilao. Please refer din po sa Committee on Land Use. Referred to the Committee on Land Use. And lastly po, Madam Chair, nasa atin po ang request ni Mr. Randolph Edward S. Umali for the reclassification of their property from agricultural to industrial use located po at Barangay Kayumanggi with an area of 19,569 square meters. And may request din po sila for special use permit for their proposed warehouse. Please refer din po sa Committee on Land Use. Referred to the Committee on Land Use. Thank you, Madam Chair. Thank you. Privilege. Honorable Mike Lina, you are recognized. Good morning, Madam Chair. Gayon din sa aking mga kapwa mambabatas at gayon din sa ating mga bisita. Magandang umaga po. Madam Chair, last November 8 session, ang inyo pong lingkod ay nag-privilege regarding po dyan sa blasting. Dyan po sa Antipolo del Sur, sa pagmamayari po yata ng, anong kumpanya yan? San Miguel ba? Southern ganyan, bla bla bla. Southern Star Aggregates. At doon nga po, nung session na yon ay napag-alaman natin na itong blasting na ito ay na-revoke na yung permit na mga yan. And it just so happened last November 23 ay meron na naman pong mga kabarangay ko na lumapit at humingi na naman ng tulong sa inyong lingkod sapagkat meron na naman daw pong naganap na mga pagsabog dyan sa kwaring iyan. Madam Chair, siguro po ay hihilingin ko po na ito ay may committee hearing na. Nang sa gayon ay maimbitahan yung mga parties concerned para naman mapag-usapan at mabigyan na ng solusyon itong problemang ito dyan sa Antipolo del Sur. Madam Chair, baka po ma-refer sa komitiba ng land use. Hindi, nung isang araw yata. I-consolidate na lang Yes, po natin Madam Chair. sa Committee on Land Use and Environment po. Okay. Thank you, Madam Chair. Okay. Honorable Marlo Silva, you are recognized. Gusto ko lang, ano ka talaga dapat natin gawin diyan? Nag-blasting, nagawa tayo ng resolution, requesting the mayor to stop the operation. Ngayon, may resolution na tayo. Nagkaroon uli ng another blasting. Ano talaga? Hanggang saan tayo? Ano ang gagawin natin? Siguro, Madam Chair, ipatigil na lahat. Pati yung kanilang pagkukwari. Na sa ganun, wala na tayong linggo-linggo. Tayo nag-uusap dito, linggo-linggo. Na-action tayo. Wala naman nangyayari. Siguro, it's about time. Ipatigil na natin. Madam Chair, ang inyong pong lingkod ay sa sinabi at tinuran ng ating kagalang-galang na Merlo Silva ay nasang-ayon na kung dapat ipatigil, ipatigil natin. Ayun, siguro ganun. Dahil Tignan natin. may mga napeperwisyo at may mapapahamak. Huwag na nating antayin na umabot tayo sa may mga mapahamak pa. Hindi lang ito sa mga kabahayan. Sabi nga, kagaya ng sinabi mo, nung nasa natin ay buhay din ang nakataya rito. Ibig sabihin, no? Kaya naman, palagay ko nga po, pero ang sinasabi ko rito, bigyan din natin ng pagkakataon na makausap at kung may solusyon maganda para sa ikabubuti ng bawat isa, tingnan natin. Sa akin nga lang ang tingin, ay pagka tayo ganito, linggo-linggo, ay saan tayo aabot? Baka tayo sa halip na tayo ang mangyari, tayo tagapagtanggol ng ating mga kababayan, ay baka naman hindi naman niwala ang ating mga kababayan dahil linggo-linggo nag-uusap tayo, linggo-linggo nagawa tayo ng aksyon, ay napakatigas ng ulo. Madam Chair, palagay ko po, wala pa namang committee hearing na nagaganap at hindi pa rin naman natin nakakaharap ang both parties. Kaya sa palagay ko, bigyan natin ng pagkakataon na magkakaharap-harap tayo rito
sa harap natin ay mapag-usapan. So, Mapapag-usapan kung anong magandang solusyon upang matugunan ang suliraning ito. So, Madam Chair, put in the record that my suggestion is to stop the operation noong sa Antipolo del Norte. And, nga. Madam Sunod, Chair. matapos na ho, by next week, wala na ho tayong, para baga nangyayari. Tayo gagawa ngayong linggo. Ngayong araw na ito, gagawa tayo ng aksyon. Pagkatapos ng bukas, tuloy sila doon. Next week, tayo uli naririto. Gagawa uli silang ng sala. So, kung ginagawa natin, pakita natin, nasaan ko niyan, kahit ho ganito, ay may kamay din ng bakal para ho proteksyonan ang ating mga kababayan sa Antipolo del Norte. Tama yan. At ako na may naniniwala na tayo magkakaisa sa pagpoprotekta sa kagaganda at kabubuti ng ating mga kababayan. Question lang, Madam Chair. Sino po ang magiging lead committee sa committee hearing na gaganapin? Lead committee will be the Committee on Land Use. Thank you, Madam Chair. I'm declaring a recess. Madam Chair, Honorable Merlo Silva, Chair, you are I recognized. would like to put in the record that we will conduct a committee hearing and we will investigate in aid of legislation, Madam Chair. And wala na hong iba pa. In aid of legislation ho. Baka ho, mamisinterpret tayo, mamisinterpret ho tayo ng iba. So, tayo ho'y magkoconduct ng investigation, magkoconduct tayo ng committee hearing in aid of legislation so we can legislate a good ordinance for the people of Lipa. Madam Chair. Madam Chair, ang purpose na lamang po ng committee hearing ay just to inform po yung company na kapag hindi po sila tumigil ng blasting, ay ipapatigil na rin po yung quarry nila doon sa Barangay Antipolo del Sur. Ito naman po ay naparating na rin po natin sa ating mayor at pamapayag din po siya na kung hindi po sila makikinig, ay ipapatigil na rin po yung quarry. Madam Chair, gusto ko lamang po din sanang isuggest na isama na rin po sa committee, pa-attend din po sana sa committee hearing ang Senro at ang PNP po kasi po sila po yung ating pinadalhan ng resolusyon na ating pong pinakikiusapan na magpunta doon sa quarry para po ipatigil din yung blasting doon po sa area. At sana, Madam Chair, makita rin ho natin kung talaga hong ang blasting ay nakaka-apekto. Siguro pwede ho tayong gumawa ng isang ordinansa. Sana magkamap ho tayo na bawal na ho ang blasting dito sa lungsod na Lipa, Madam Chair. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, sa Monday po ang hearing. Ang problema po kasi dito, ayaw ko na magsalita. Baka kung saan pa ako makarating, hindi niyo ako mapipigil pag ako ay nagsalita, hindi na ako magsasalita. Kasi, ang hirap po sa ating mga kababayan. Minsan lang sa loob ng 3 taon, tayo nakakabawi sa mga elected official. Pag-aralan nyo, tingnan ang aming mga trabaho at maging basihan ho ninyo sa pagpili ninyo at pagboto ng mga kandidatong susunod na mamumuno sa inyo. Kaya ho, pinapalaban ko na si Mikey Morada na gobernador ng lalawigan ng Batangas para magkaroon ho ng opsyon na magaling-galing ang mga Batanggenyo na pagpipilian. Bata, bago, may puso at may talino na maglingkod sa lalawigan ng Batangas. Yan ho si Mikey Morada. Kasi nasira na ang aking ambisyong maging city administrator. Iisa na ang aking pag-asa. Okay po. Okay. Okay, privilege. Honorable Spy Toledo, you are recognized.
Madam Chair, thank you po. Madam Chair, would like to express yung akin pong pagkadismaya. Noon pong meron pong nag-iikot na nagpapakilalang Rovic P. Macario na residente ng Barangay Dagatan, Lipa City, na siya po ang LGBTQ Provincial President. Bilang chairperson po ng LGBT dito po sa lungsod ng Lipa, nais ko pong ipaalam sa atin po mga kababayan na si Mr. Jeffrey Ipay Yuson ng taga San Luis po, Batangas, ang presidente po or Provincial LGBT Alliance of Batangas President ng atin pong samahan. Ito po kasing nangyari po, Madam President, na naipost na rin naman po sa LCP page, ay nagpapaikot po ng papel na humihingi po ng suporta at kontribusyon para daw po sa Miss Amazing Philippines 2023, kung saan ang ginamit pong larawan, katauhan, ay ang larawan po ni Miss Cardeline Hernandez na mula po sa Batangas, at kinontak rin po tayo ng pamilya po ni Miss Hernandez para po maipatigil at mapabulaanan po ang ganito pong panghihingi or pagsusulisit o paglapit ng mga suporta po sa atin po mga kababayan or sa mga establishments, kung saan ay nangako pa po na magbibigay daw ng promotion ang provincial government, magbibigay ang Mayor Eric ng mga kung ano-anong mga benepisyo sa mga magbibigay or mag-aabot ng suporta, at meron pa nga po doon sa mga paglagda at pagbibigay ng pera na kasama din po ang pangalan ng Sangguniang Panglungsod, City Government of Lipa, City Government Officials and Department Heads, na kung saan tayo daw po ay nagbigay ng 50,000 pesos para po doon sa patimpalak pong iyon. Kaya ko naman po inilalahad po dito, Madam Presiding Officer, ang akin pong pagkadismaya dahil dito po sa lungsod ng Lipa, ang samahan po ng LGBTQ ay napakaganda. Meron pong pagkakaisa, meron pong pagtutulungan, meron pong pagkakilanlan, meron pong hiya, at meron pong respeto at disiplina ang bawat LGBTQ po dito sa lungsod ng Lipa, kung saan ito po'y hinahangaan din ng iba't ibang munisipyo at syudad dito po sa probinsya ng Batangas. At bilang kinatawan po nila, ay nais po natin na maging boses at ipagtanggol po ang samahan po o ang sektor ng LGBTQ, dahil sila rin po mismo, Madam Chair, ang nasisira or pangalan din po nila ang nasisira sa ganito pong kalokohan na ginagawa po ng isa pong Rovic Macario na residente po ng Barangay Dagatan, Lipa City. At nais ko rin po, Madam Chair, na nai-report naman na po ito sa ating pong city government at kinukundi na din po ito. Sana po, pag meron po nakakakilala or mahuli po ito, ay nice din po natin na makastigo ang katauhan po ito, dahil hindi po maganda ang kanyang ginagawa at gumamit pa po ng mga peking dokumento para lamang po makapanloko ng iba pong mga tao. Yun lamang po, Madam Chair, at maraming salamat po. Thank you. Matter brought up. Ha? Okay po, that is noted. Privilege, Honorable Marlo Silva, you are recognized. Madam Chair, magandang umaga. Bagamat ito ho ay luma na at ito'y naparepair na ho sa dati hong komitiba na pinamunuan ho ni Kapitan Boy at ni Kuya Pao, ay ngayon naman ay bagong ating SK President at atin hong Federation ABC ay bago rin ho. Ito ay may kanalaman ho sa privilege speech ko no, na nakapair na sa dalawang komitiba na gusto ko hong maibigyan laang ng bird's eye view itong dalawang komitiba na nasabi. Tungkol po ito sa pagdaraos ho ng tinatawag ho nating
barangay youth official week. Na kung saan ho ay lahat ho ng barangay dito sa Lipa ay dapat ho'y magdaos din ho ng barangay youth week. Tapos ganun ho, makita ho nila, Madam Chair, na ang bawat barangay official ay ito ho ang trabaho. Akala ho nila, ang isa ho konsyal ng barangay, isang kapitan, ay napakadali ho ng trabaho. At akala ho nila, ay ang isa hong barangay official ay gayon na lamang ho. Kaya Madam Chair, siguro, dapat din maranasan ng mga kabarangay kung paano ho ang mamuno sa isang barangay. Kaya ho, ito'y mangyayari lamang kung ang bawat barangay sa Lipa ay magkakaroon ho ng tinatawag na Barangay Youth Official Week ho. Parang Official Youth Week, Barangay Youth. Kaya ho, siguro, Madam Chair, may repirtos tamang komitiba sa ganun makapagpatawag ko sila ng isa ho. Okay. Okay. Okay, na-refer na Okay. lang naman na po. Para sila I-update informed. na lang din po. Updated. Thank you At po. isa pa rin, Madam Chair, What is your question, Honorable Junjun Gosos? Madam Chair, gusto ko lang po malaman yung pong pinopropose ni Consul Merlo Silva na Barangay Youth Week. Ito po ba ay lahat po ng barangay functionaries ay magkakaroon din po ng counterpart na youth officials? From barangay captain, barangay councilors, up to barangay tanod or Tanod, justice, yun. BHWBNS. siguro mas maganda hong kasama. O pa sa ganon, maranasan nila. So, Na lahat ito ang bumubuo ng barangay. Ito ang mga namumuno sa ating So- barangay. So lahat po ng barangay functionaries, Madam Chair, yun po ang ating request. Pwede, oo. Para lang po, to clarify lang po, para po pag nag-conduct po ng committee hearing si Mapatawag lahat. ABC Fernan, saka po ang susunod na SK ay madiscuss din po nila lahat nung details. Yun lang po, Madam Chair, thank you. Thank Isa you. pa rin, Madam Chair, ay alam niyo kanina nagkausap po kami ng principal ho ng LCC. Sila pala doon, meron nung ginanap na tinatawag nilang Sini Bonilla. Bolivia. Yung may-ari ng LCC. Bonilla. Bonilla. Si Galoy ang Bonilla. Oo. Ay, doon no pala, one time, ay nagkakaroon no sila ng competition for short films. Ngayon no, akin nung naalaala na ako nga pala ho dito ay nag-propose ng isang magiging ordinansa na kung saan ay magkakaroon tayo ng tinatawag na Lipa City Youth Short Film Festival. Na kung saan mag-create Short Film Festival. A short film. Na kung saan ito ay ang magiging participant dito, mga kabataan ng iba't ibang eskwelahan, sila ho magkukumpit at atin hong pakikiusapan ang SM at ang Robinson na magamit ang kanilang mga sinihandian during the filming dito ho mga nasabi ho mga pelikula. Na kung saan sana ho, dito ho bumuo ng isang body kung saan sila ho sila ang magbibigay ng mga award, sila ang magkakategorize kung sino ho ang mga nanalo sa mga nasabi hong film festival na yan. Kaya siguro, Madam Chair, may refer ito sa Committee on Youth na sa ganon ay ito ay maging ganap na ordinansa, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Youth. Privilege, Honorable Aviara Cafart, you are recognized. Madam Chair, bubuhayin ko na ho ulit para masaya. The Honorable Vice Mayor who will Gali Angeles and our Governor. Why? Hindi pa. Mikey Morada, magandang umaga po sa lahat ng mga tagapakinig. Madam Chair, if you remember, kung inyo pong naaalala, dated November 27, 2023, nagkaroon po tayo ng road crash incident sa JP Laurel Highway, Barangay Tambo, Lipa City. Madam Chair, this was
The involved vehicles is an Isuzu cargo truck with plate number XMW308 attached with trailer heavy with plate number PUS 966 driven by Juanito Jr. de Guzman E. Ecanes, 66 years old, married, and a resident of Quezon, San Isidro, Isabela. Madam Chair, I am reading based on the initial investigation report that comes from our local PNP, Madam Chair. Vehicle 2 is a Mitsubishi Expander Cross Wagon bearing plate number DAR 1521 driven by Rainier Michael Cisnero E. Guevara, 23 years old, single, student, and a resident of Barangay Pangao, Lipa City, and a holder of... okay. Now, Madam Chair, I would like to read the narration of the accident at about 4:45 a.m. of November 27, 2023. A telephone call was received by the duty traffic investigator coming from Duty Radio Operator of Lipa City Police Station relaying a road crash incident transpired at JP Laurel Highway, Barangay Tambo, Lipa City, Batangas. Upon receipt of the information, duty traffic investigation responded to conduct investigation. Investigation conducted by the undersigned revealed that on or about 4:15 a.m. of the same date, both vehicles were traveling at southbound of JP Laurel Highway, Barangay Tambo, where Vehicle 1 was moving ahead of Vehicle 2 and both heading to direction of Barangay Sico de City. Upon reaching the point of the incident, Vehicle 2 lost control, then swerved to the right and hit to electrical post of Batelec 2. On the process, said post tilt and fell down on the road, which approximately 9 posts was affected and fell down also on the road. The last post fell on Vehicle 1 while traversing the said place. As a result thereof, driver of Vehicle 2 sustained injury on his body and was brought at Mary Mediatics Medical Center for medical assistance. Further, both vehicles, including the properties of Batulec 2, incurred damages of still undetermined amount of repairs. In addition, driver of Vehicle 2 was seemingly under the influence of intoxicating liquor at the time of the incident. So this was issued by the PNP for any legal purposes, signed by our traffic investigator, Joseph Cabales and Ronald A. Malaluan. Madam Chair, again, wala pong, bagamat tayo po ay nakikisimpatiya doon po sa pamilya at sa atin pong kababayan na si Rainier Michael Cisnero Guevara na taga Barangay Pangao, dahil po sa aksidente na tinamo niya, ay tayo po ay nakikisimpatya sa kanya at sa kanyang pamilya, pero hindi po natin maaaring pahintulutan na paulit-ulit na mangyari ang mga ganitong insidente dulot ng kapabayaan ng ating mga driver sa lansangan, Madam Chair. Madam Chair, hanggang kailan matututo ang ating mga kababayan sa lungsod ng Lipa? Hanggang kailan matututo ang mga ang mga Batanggenyo? Hanggang kailan matututo ang mga Pilipino na maging responsable kapag may hawak po silang manubela? Madam Chair, paano na lamang kung isa sa mga konsehal ay nagmamaneho nung araw na yan, sa oras na ito? Paano na lang kung isa sa mga kamag-anak ng mga konsehal o mga empleyado po natin dito sa gobyerno ay isa sa mga nagmamaneho nung mga oras na iyan, sa araw na yan, sa oras na yan, at kasama sa aksidente? Kailan po tayo aaksyon? Kailan po natin siseryosohin at titingnan ang mga ganitong problema dito sa lansangan, Madam Chair? Pag tayo na ho ang naaksidente, dulot ng ganitong kapabayaan ng mga nagdadrive sa lansangan, paano ho, Madam Chair, kung may mga tao na naglalakad sa ganitong oras o iba pang mga sasakyan na nakasama sa aksidente? Paano na lang kung may namatay na inosenteng tao at nadamay dahil sa kapabayaan? Madam Chair, kailangan sa lahat po nagmamaneho, atin pong isipin hindi lamang ang kaligtasan natin, kundi ang kaligtasan ng iba
na gumagamit ng lansangan. Dahil may karapatan din ho silang mabuhay. Kung ayaw na ho natin at galit tayo sa mundo at gusto nating magpakamatay, wag na ho tayong mandamay ng ibang tao. So, Madam Chair, bagamat tayo, ito po ay tagalipa, ito po ay kinalulungkot natin, pero hindi po natin alam kung kung may kasuhang mangyayari, kung magkakaso ang Battle Act ng damages, pero kailangan turuan po natin ng leksyon ang mga taong ito. At siguro, may ordinansa po tayo na sinasabi na pagka isang tao involved sa insidente tulad nito at nakita natin na nasa impluensya siya ng alak, ay kailangan po nating hilingin sa LTO na pansamantalang suspindihin ang lisensya ng taong ito para hindi na po sila gayahin. Ito po'y responsibilidad na dapat alam ng lahat na nagmamaneho at gumagamit ng lansangan. So, Madam Chair, nakalagay din po sa ordinansa na kailangan ang SIPOS ang magfa-file ng complaint sa LTO to suspend the license dito pong mga involved sa accident. So, with this, Madam Chair, I am asking the Vice Mayor to refer the matter to the Committee on Traffic to conduct a fact-finding investigation, and later, the output of the hearing would be a resolution requesting the LTO and resolution directing the CPOS to implement our ordinance regarding the filing of complaint doon po sa involved na ma-revoke ang lisensya sa LTO, Madam Chair. Matter brought up is referred to the Committee on Traffic. Ano pa nga? Oo. Nasaan na si Junjun? At ako'y magpapaka-plastic muna. Nasaan na si Junjun? Wala pa. Ay, Vice, wala pa si Junjun. Pwede po bang tawagan Shall I natin si declare a Junjun? recess Yes, first? Vice. Okay, I'm declaring a recess. Okay, session resumes. I just like to comment on a privilege speech of Consuela Bureau Report. Natatandaan ko noon, siguro mga 8 months ago, nag-privilege speech na rin si Consuela Bureau regarding dito sa mga aksidente dito sa kahabaan ng JP Laurel. At sabi nga, ginagawa ng mga kabataan na karerahan ito. At natatandaan ko rin doon na kailangan na higpitan na natin itong ating yung mga gimikan diyan na salain yung kanilang mga customer. May karapatan sila itong tagapangaw, hindi na sila minor. Hindi na. Pero hindi natin nasasala yung mga bata, baka nagpapapasok din sila. Kaya kailangan wag na maulit yung nangyaring trahedya ng isang araw sa Tambo. At sana naman na mabigyan ito ng tamang pagtingin para maiwasan na natin ang ganitong trahedya. Sana mapadagdag na rin ito at mapasama na rin sa komitiba ni Consuela Bureau Report, Madam Presiding Officer. Okay po, that will be consolidated as well. Yes, Madam Chair. But, sige. Kasi, Madam Chair, yun ho nangyari dito sa Tambo ay yun yung nangyari kasi sa Tambo na aksidente, buong Tambo ho ang naperwisyo dahil nawalan ho sila ng kuryente, Madam Chair. Pati mga estudyante na pumapasok po sa Lasal. Biruin niyo ho, one single mistake na ginawa ng ating kababayan ay napakarami hong naperwisyo. Nawalan ng kuryente, nawalan ng pasok ang mga estudyante. So, kailangan maging maingat po talaga sa kalsada. And Madam Chair, second, I would just like to make... Makinig po sana tayo sa nagsasalita sa podium. Thank you so much. Madam Chair, I would just like to make a manifestation before later because it is in our agenda, the approval and the concurrent, ano ang tawag doon? The confirmation of our city administrator
nakakalungkot ho kasi, syempre, alam naman ho ng lahat na ina-applyan natin ang trabaho na ito. Binibidyo pa ako ni Junjun. Be as it may, kahit i-video ho ako. Mas maganda nga ho nakabidyo. Para, tapos ipoposto natin. Ako'y kakandidato na. Wala na. Pagka hindi lumaban si Consel Mikey, ako'y kakandidato sa 2015. At 2025. So, Madam Chair, alam ho natin na wala na. Yung ating pinapangarap na posisyon ay a-appointan na ho natin mamaya. So, nakakalungkot ho. Bagamat alam ho natin sa sarili natin na pwede naman ho tayo sa posisyon na city administrator. Pangalawa, Madam Chair, nung ito pong posisyon na ito ay bakante, at may pagkakataon na tayo po ay maupo, hindi po natin tinanggap yung opportunity na yun kasi tayo po ay hinalal ng mga kababayan natin as Councilor of Lipa for 2022 up to 2025. At hindi ko po kayang talikuran yung responsibilidad na ibinigay sa akin ng mga kababayan natin sa Lipa dahil napakahirap po ng pinagdaanan ko para manalo at makuha ang number 9 position dito po sa ranking ng mga konsehal na meron po tayo. Dahil kung matatandaan po ninyo na doon po sa initial ranking ng atin pong partido, tayo po ay number 13. Tayo po ay natuwa dahil pinagbigyan tayo ng mga tagalipa ng pagkakataon sa huling termino natin na maging number 9. From number 13 in the survey, we rank number 9, Madam Chair. Madam Chair, in spite of that, na nalulungkot po tayo at gusto ho nating girahin, awayin, sairin, pigain ang atin pong bagong city administrator ay may nakita ho akong quote ni Morgan Freeman. Sabi ho ni Morgan Freeman, everything will work out in the end. You don't need to know how. You just have to trust that it will. Never let a bad situation bring out the worst in you. Be strong. Choose to be positive. Kaya ho, stricken that off the record, Madam Chair. Kaya ho, sa halip na girahin natin ng city admin, ay siya ho ay asahan ho niya na ang miyembro ng Sangguniang Panglungsod ay magbabantay sa kanyang trabaho bilang city administrator. Madam Chair, may mga experience po tayo sa taong ito nung siya community affairs officer na hindi ho siya sumasagot sa tawag o sa text, hindi lamang ng mga konsehal, pati ibang mga opisyal sa barangay. Sana po ngayong siya city administrator na, ay kahit walang kwenta, ang text ng mga tao na nagte-text sa kanya, kahit walang kwenta ang taong tumatawag sa kanya, kailangan meron ho siyang panahon, oras, para sagutin ito, dinggin, at solusyonan kahit pinakamaliit na problema na inilalapit sa kanya ng ating mga opisyal sa barangay, ng ating mga konsehal, at ng iba pa po nating mga kababayan sa lungsod ng Lipa. Wag ho niyang gamitin ang posisyon para labanan o balikan ang mga konsehal sa lungsod ng Lipa na nagiging pumupuna sa trabaho ng city administrator dahil hindi ho ako papayag na mangyari yun. I will fight head-on even to our newly city administrator kapag nakita ko ho na na-threaten ang isa sa mga miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Hindi ako natatakot makipaglaban head-on in my last term, Madam Chair.
and I will make them miserable sa natitira kong taon kung hindi ho nila gagampanan ang tungkulin nila. So, Madam Chair, I hope that would be on record because later I will be on a plastic mode to sponsor the appointment of our newly elected administrator. Newly appointed. Thank you, Consejal Avior. Any other privilege? None na? We now proceed with the reading of the minutes of the preceding session and approval of the same. Honorable Attorney Gali Angeles, you are recognized. Thank you, Madam Chair. I respectfully move to defer the reading as well as the approval of the November 22, 2023 regular session for the reason that the same is not yet available. Any second? Duly seconded. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved. Thank you, Madam Chair. Business for the day, Ms. Secretary. Business for the day. Number 1, letter of the City Mayor requesting the passage of an ordinance for the abolition and creation of positions under the Office of the City Environment and Natural Resources Officer. Refer to the Committee on Good Government. Number 2, letter of the City Mayor requesting the passage of a resolution to enter into a contracts of services relative to consultant for legislative policy and local government, environmental management, planning and development, and finance and economic affairs. Refer to the Committee on Good Government and Appropriations. Lead committee be the Committee on Good Government. Number 3 to 9, reclassification request of various owners for various properties located at various barangays. Refer to the Committee on Land Use. Number 10 to 15, annual budget of several barangay and sangguniang kabataan for budget year 2024. Refer to the Committee on Appropriations. Number 16, supplemental budget of sangguniang kabataan of barangay Sabang. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 17, letter of the Punong Barangay, Honorable Wilfredo R. Lescano, endorsing the General Revenue Code of Barangay Sabang. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 18, letter of the Barangay Secretary of Barangay 5 forwarding a copy of the General Revenue Code of Barangay 5. Refer to the Committee on Barangay Affairs. Number 19, letter of the City Mayor requesting the passage of a resolution concurring the appointment of Mr. Ronel E. Sarmiento to the position City Government Department Head 1 or City Administrator of the City of Lipa. Refer to the Committee on Good Government. Okay. Honorable Jujun Gozos, you are recognized. Madam Chair, motion for urgency po with regards to item number 5, 6, and 9 in the business for the day. Item number 5, classification request from residential to commercial use of Mr. Daryl Andre F. Rosenya with an area of 55.39 square meters located po at Barangay Sico. Item number 6, reclassification request from residential to commercial use of Ms. Lorna M. Ates with an area of 597 square meters located po at Barangay Banay-Banay. And item number 9, reclassification request from agricultural to residential use of Joanny Gift Montenegro with an area of 100 square meters located po at Barangay Bagong Puok. Motion for urgency po, Madam Chair. Any second? Seconded by Honorable Makala Umali. Discussion, objection, hearing none. The motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Makala Umali Loho, Pua. Objection, hearing none. The motion is hereby approved for the third and final reading.
Madam Chair, motion for urgency po uli with regards to the request of Architect Jemar Nabus for the reclassification of their property from agricultural to residential use with an area of 78,102 square meters located at Barangay Anilao. Motion for urgency, Madam Chair. Seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Umali. Angeles, Pua, objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, nasa akin din po ang request ng Solaya Lipa for the approval of their alteration plan and alteration plan analysis located at Barangay Tangway. Motion for urgency po, Madam Chair. And is seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded Bilis. by Honorable Lina Umali Loho Makala. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, nasa akin din po ang request ni Mr. Charles S. Fulache for the reclassification of their property from agricultural use to residential use with an area of 250 square meters located at Barangay Pinagtung Ulan. Motion for urgency po, Madam Chair. Seconded by Honorable Umali. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from the three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Silva, seconded by Honorable Lina Angeles Makala Umali Pua Loho. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. And lastly po, Madam Chair, tulad po na nakaugalian, i-schedule na lang po siguro ni Consel King kung kailan po tayo kakain sa labas. Request po ni Mr. Randolph Edward S. Umali for the reclassification of their property from agricultural use to industrial use with an area of 19,569 square meters located at Barangay Kuyomanggi. And they also have po a request for special use permit. Motion for urgency po with that matter, Madam Chair. Seconded by Honorable Lina. Urgency pa lang ha. Lina Makala, Ronquillo Loho. Discussion, objection, hearing none, the motion is hereby approved for urgency. And the same be excused from three reading principle and approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Lina Makala, Manalo, Morada, Angeles, Silva, Loho, Pua, seconded by Honorable Ronquillo Toledo, ABC, Rocafort. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, recess muna po. I'm declaring a recess. Hindi, may sasabihin lang ako. Okay. Si Volter po kasi. Resumes. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. Madam Chair, please refer to the Committee on Budget, the request of the City Mayor regarding the realignment of the Community Affairs Office amounting to 230 pesos for fuel and repairs of transportation equipment and 230,000 po. And the augmentation of the amount of 12,500,000 for the EBA Educational Financial Assistance of the City Community Affairs Office to be taken from scholarship grants expense under EBA scholarship for senior high school of the same office. Be referred to the Committee on Budget, Madam Chair. Refer to the Committee on Appropriations. Madam Chair, I move that we consider as urgent the request of the City Mayor regarding the realignment of 12,500,000 pesos for the augmentation of the donations account under the EBA Educational Financial Assistance
of the City Community Affairs Office to be taken from scholarship grants expense under EBA Scholarship for Senior High School of the same office be considered as urgent, Madam Chair. Any second for urgency? Duly second the discussion. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I move that we pass an ordinance realigning the amount of 12,500,000 pesos to be taken from scholarship grant to be taken from scholarship grant expense to donations account of the City Community Affairs Office. The same be considered as approved for third and final reading and exempt of the three reading principle. Seconded by Honorable Silva, Loho, Umali, Makala, Ronquillo. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Madam Chair, please refer to the Committee on Budget the realignment of the approval of the Supplemental Budget 2023-02 amounting to 17,850,000 to be taken from various MOE expense of the various offices appropriated for the payment of the Collective Negotiation Agreement or the CNA, other benefits of all qualified employees of the local government units of the city. Refer to the Committee on Appropriations. Madam Chair, before I move for the approval, I move that this be considered as urgent. Any second? Second for Duly urgency. seconded. Question. Discussion. Honorable Merlo Silva, you are I'd like recognized. to request the Honorable Chairman na paki-explica nga po pula itong mga collective negotiation agreement at kung saan ho ito, kung sino bagay ito, mabibigyan natin ito. Dahil medyo malaki ho, 17,850,000. Madam Chair, napaka galing ho ng aking kaibigan at butit ito ay kanyang tinanong. No? Ito hong CNA, Madam Chair, ay noong 2019, yeah, last term ho ng pinaltang mayor ni Mayor Eric, ay binuo. Tayo po ang chairman ng appropriation ng panahong iyon, isa po tayo sa nakipaglaban para maisakatuparan ang CNA ng ating mga empleyado. Ito po yung collective negotiation agreement na kung saan dagdag na benepisyo sa mga qualified employees ng City Hall, Madam Chair, na pagka nagkakaroon po ng savings ang atin pong mga opisina under the MOE account, yun pong mga savings na yan ay pwede po nating kuhanin at ipamigay sa ating mga empleyado tuwing December, Madam Chair. So, dito po sa CNA natin, ito po'y tulad po nito, ito po'y napakagandang ordinansa na iiwanan po nating legasiya dito sa City Hall na tayo po ang isa sa nag-frame ng CNA, isa sa gumawa ng IRR, tayo po ang nakipaglaban para mapondohan ito, tayo ang nakipaglaban para taon-taon ang buong miyembro ng Sangguniang Panglungsod ay bumoto, sumuporta at maging bahagi na mapasaya ang ating mga empleyado. So, ayan, buong miyembro ng Sangguniang Panglungsod, Madam Chair. So ito po ay 10,000 na ibinibigay po natin sa kanila. Pero hindi po fixed yung 10,000. Ito po depende sa savings na meron tayo. Pwede po ito maging 15,000, 20,000, depende sa savings. Wala po yung exact amount. Isa pa, Madam Chair, who are all those qualified employees of the city ang magbe-benefits po dito? Regular employees, casual, co-term. Hindi po kasama ang JO. Kasi meron po tayong separate na ordinansa at IRR regarding job order, Madam Chair. Sila po ay makakatanggap sa City Hall ng hindi ko masabi kasi hindi ko pakita ang appropriation. Pero last time, ang tinanggap po nila ay 5,000 na bigay o regalo ng pamahalaan ng lungsod ng Lipa sa pangunguna ni ng ating Mayor Eric Africa at ang buong miyembro ng Sangguniang Panglungsod. Sa pangunguna ng Vice Mayor at ng dapat na naging City Administrator, pero konsehal pa rin ngayon, Abioro Caport.
Tanong lang ho, bakit to iba't iba? Depende sa ano? Sa serbisyo, sa link of service, or saan? Hindi. Hindi ho. At isa po kayo na matatanggap. Hindi ho. Ang ibig kong sabihin, ang CNA ho natin ay pare-parehas sa mga empleyado. Ang ibig ko sabihin iba-iba, kung ito pa rin ang matatanggap nila ngayong taong ito, depende po sa availability ng pera. So ngayong taong ito, ang matatanggap po nila ay 10,000. Ngayon, pwede siyang maging 15,000, 20,000, depende sa availability ng savings na meron po tayo. Sa job order po, depende rin sa availability ng pera na meron tayo. Last time, ang pera po natin ay 5,000 na ibinigay sa kanila. So, sana wag lang mabawasan, sana madagdagan, o kung hindi man, ma-retain po yung 5,000 sa ating mga job orders. Bago po ito magpasko, meron din po tayo. Wala na po. Opo, meron. Ano yun? Yaan nyo ho, Madam Chair. Ang atin hong pangako sa ating mga empleyado, mag-iisip pa ho tayo under the CNA ng additional benefits na pwedeng ibigay sa kanila bago matapos ang ating term. Thank you so much, Honorable Avio Rocafort. So, Para ho, matuwa sila at sabihin nila, sige, i-endorso namin si Consel Avio na City Administrator sa 2025. okay, so is there any objection for urgency? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Andiyan na ang kalabang ko. Wala pa? Andiyan na ang kalabang ko? Andiyan na. Sige, pa-approve na natin, Avi. Mr. Chair, can I have one question? Madam Chair, I move that we pass Madam, an ordinance. Can you recognize me? Okay, you are recognized, Honorable Isa na lang Mahala. question na chairman ng budget. Yung performance, PEI, kailan na? Nakuha na ba natin yun? Wala pa po akong idea. Pero meron. Hindi ko rin po kayo masasagot. Yearly meron, di ba? Opo. Ay, try to make sure na meron ulit para masaya ang buong para masaya ang buong pamunuan ng gobyerno ng Luzon, di ba? Okay po. Avi, Consel Avi, kindly manifest your motion. Madam Chair, I move that we pass an ordinance approving the supplemental budget of 2023-02 amounting to 17,850,000 pesos to be taken from various maintenance and other operating expenses of various offices to be appropriated for the payment of the CNA agreement as part of our personal benefits of all qualified employees of this city for third and final reading. I join the motion. Jointly moved by Honorable Silva, Gozos, Angeles, Lina, Morada, Ronquillo, Macala, Loho. Seconded by Honorable Umali, Manalo, Toledo, Rocafort, ABC, Pua. Objection, hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Okay, Madam Chair, the most awaited moment. with dahil ho napakatalino ng ating mayor, pinakiusapan ho ako na mag-sponsor ng number 19 agenda for today. And Okay. because I would like to prove to our mayor that even with a sad heart, I am a good soldier of him. Wow. I would like to consider us Nako, nalimutan ko yata ang tawag doon. Teka, nalimutan ko nga ang tawag doon. Ayun, to consider as urgent. Item number 19. The letter of our city mayor, Honorable Eric Africa, addressed to the honorable members of the Sangguniang Panlungsod through the presiding officer
Honorable Vice Mayor Camille Angeline Lopez Tubit in 2025 for the passage of a resolution concurring the appointment of Mr. Ronel Sarmiento to the position of City Government Department Head 1 of the city, or also known as the City Administrator, pursuant to the provision of Section 454 of the Local Government Code of 1991. Be considered as urgent, Madam Chair. Seconded by Honorable... seconded by all members of the August body. Discussion? Madam Chair, may I request for the suspension of the rules Okay, later po. before I For urgency. Before mag-urgency. may nag-second na po, Vice? Meron na po. Aprobahan muna natin ang Yung urgency. urgency, yes. Aprobahan muna natin ang urgency. Urgency muna. Okay, is there any objection for urgency? Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, before I move before I sponsor for the confirmation of our newly appointed city administrator, may I request for the suspension of the rules to accommodate our city administrator, Mr. Ronel Sarmiento. Any second? Hindi po muna. Paano di wala na kayong pagkakataong, wala na siya yung pagtatanong ninyo kung aaprobahan na agad natin. Inisponsoran ko na nga, ayaw mo pang Okay po, any second for the suspension of the rules? Duly seconded, rules suspended. May I request our newly appointed city administrator, Mr. Ronel Sarmiento? Madam Chair and to the honorable members of this august body, good morning po. At before po ay nakapagpakilala na ako sa mga miyembro ng Sangguniang Panlungsod, ngunit muli po hayaan ninyo akong magalang na muling ihain ang aking sarili, hindi lamang sa sanggunian, bagkus sa isang mga tao, sa mga lipenyo na inyong inirerepresenta. Ako po si Ronel E. Sarmiento, 33 years old ng Barangay Pag-Ulingin West, at sa loob ng 4 na taon at 5 buwan, ako po ay naglingkod bilang hepe ng City Community Affairs Office. Pero bago po iyon, ako po ay naglingkod na SK Chairman ng aming barangay, and at the same time, kaalinsabay po ng ating paglilingkod sa gobyerno ay ang paglilingkod sa non-government sector. Kasalukuyan po ako ngayong Pangulo ng JCI Lipa. At bukod po roon, makasisiguro po kayo na ang inilalapit po ngayon sa inyo na appointee ni Mayor Eric ay bukod sa walang sawang maglilingkod ay walang sawang matututo. I am finishing my dissertation for the degree of Doctor in Public Administration. Hopefully it will be done by early next year. At higit po roon ay patuloy po tayong magiging kaagapay. Hindi lamang ni Mayor Eric Africa, kundi ng bawat pamunuan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lipa sa paglilingkod sa ating mga barangay. And with that, Madam Chair, I respectfully may submit myself for the concurrence of the Sangguniang Panlungsod. Thank you for that, Mr. Ronel Sarmiento. Honorable Avio Rocafort, you are recognized. I would like to congratulate Ronel dahil natalo ho niya ako sa posisyon ng City Administrator. Hindi? Appointed na nga. Ikaw ka makikipagdebate sa akin. Honorable Makala, you are out of order. So, ganun pa man, Madam Chair, makakaasa ho si Ronel Sarmiento dahil katulad po ng sinabi ko sa kanya, I am a good soldier of the mayor considering that tayo po ay bahagi ng partido ng suporta ng chairman ng Committee on Appropriation dito po sa kaniyang bagong tatahaking ng DAS bilang city administrator ng ating lungsod.
Madam Chair, ganun pa man ay noong siya po ang chairman, ang hepe ng Community Affairs Office, sa lahat po ng budget hearing natin, ay hindi po natin kailanman tinanong o binusisi ng sobrang busisi ang budget ng Community Affairs Office. Kasi alam po natin na ang lahat ng ginagawa ng Community Affairs ay frontline programs and projects ng ating mayor. Tulad po ng scholars, tulad po ng ating mga binibigay na pensyon ng PWD, senior citizen, solo parent, transport sector, and so on and so forth, Madam Chair. Pero dito po sa kanyang magiging trabaho bilang city administrator ay wag po sanang magagalit at magtatampo ang ating si Mr. Ronel Sarmiento dahil hindi po maaaring hindi natin bubusisiin ang trabaho ng city administrator kasi ang pag-uusapan po natin dito ay mga polisiya. Polisiya hindi lamang po ng community affairs kundi polisiya ng buong opisina at buong programa ng City Hall dito po sa ating lungsod, Madam Chair. Kaya po, wala, no, tapos na eh. Sa susunod na. Kaya po, Madam Chair, ito po ay aasahan ng ating City Administrator. Una, ang atin pong tanong sa kanya, Madam Chair, ay para magkaroon po ng magandang relasyon ang konseho at ang opisina ng City Administrator, ang isa pong pangunahin ng City Administrator ay ipatupad ang mga ordinansa na ipinapasa ng Sangguniang Panlungsod once na ito po ay mapirmahan ng ating mayor at maging batas. Ngayon, dito po sa mga ordinansa ng Sangguniang Panlungsod, presently ay marami po ang ilan. Ang ilan po ay hindi napapatupad ng ehekutibo, lalo na po ng iba't ibang opisina ng City Hall. Sa pag-upo po ninyo bilang City Administrator, ano po ang aasahan ng Sangguniang Panlungsod sa pangunguna ng aming Vice Mayor Camille Lopez bilang isang institusyon pagdating po sa respeto ng ehekutibo doon po sa mga ordinansa na ipinapasa ng Sangguniang Panlungsod na approve ng ating mayor bilang isang batas? Una tigit po sa lahat, nagpapasalamat po tayo kay Consel Avior sa pag-sponsor ng concurrence natin dito sa Sanggunian. At unang araw ko po kahapon sa City Administrator's Office, ang una ko pong kalatas sa mga tao sa City Administrator's Office ay una, to reassess ng lahat ng functions na dapat na ginagawa ng City Administrator's Office upang siguruhin na hindi sayang, hindi lamang ang pondong inilalagay bagkus ay ang sinesweldo ng bawat kawani ng gobyerno. Hinggil po sa inyong tanong, napakaganda pong pagkakataon na ating talakayin at pag-usapan. Hayaan po ninyo, hindi po kami magbibitaw ng hungkag na pangako. Bagkus, ang una po namin gagawin ay i-review lahat ng existing ordinances for implementation at kung mayroon pong, ako po'y naniniwala na marami pong hindi na-i-implement na policies, pero higit po riyan at tayo po ay makikipag-ugnayan hindi lamang kay Mayor Eric bagkus sa isa sanggunian dahil baka naman po maya-maya mayroon tayong mga existing ordinances na hindi na napapanahon nang sa gayon po ay maisagawa natin ang tamang pag-aamyenda kung sakasakali po ng mga nasabing ordinansa. But definitely, within my first month in office, that will be done, Mr. Chair. Thank you. Madam Chair, the reason why I asked that is because we had an experience before when Sir Ronel is the Community Affairs Office na nakalagay po sa budget natin. Kasi nasa budget po ng Community Affairs, kung ako po ay hindi nagkakamali, ang pondo, nasa inyo ka po yung mga BHW-BNS? Nasa health. Nasa health. So, kasi po meron po tayong provision doon sa annual budget natin na ang ating po mga health workers ay inalis na natin yung practice ng retirement dahil sila po ay volunteer in nature at hindi naman po sila ordinary government employees. Ang practice po na ginagawa ng ating mga sa kasalukuyan ay pag retired ka na po, yung pondo po na nakalaan sa kanila for the year ay hindi po ibinibigay sa kanila. So, dahil po, Madam Chair, tinigil na po natin yung retirement ng ating mga BHW-BNS, inaasahan po natin na sa pamamagitan po ng City Administrator's Office ay
may hinto yung practice ng City Health Office sa pagpaparetire ng mga BHW natin na mayroon na nasa age na po sila na senior citizen dahil yun po ay tinanggal na ng Sangguniang Panunsod. Kawawa naman po na tatanggalin na lang natin sila sa trabaho matapos natin silang pakinabangan. At wala pong benepisyo na ibinibigay tayo dahil sila po ay volunteers, Madam Chair. Ngayon, kung hindi na po nila kayang magtrabaho talaga, ay hanggang nabubuhay sila, ibigay natin yung pera sa kanila dahil sila may BHW pa ng barangay, magdagdag na lang tayo ng pera para po sa mga bagong i-appoint natin na BHW BNS. Ito po ay isa sa mga inilalaban natin sa City Health Office na sana ay ito ay tuluyan ng maipatupad ng City Health Office pagdating po doon sa pag-aalaga sa ating mga BHW BNS. Okay. And ganun din, Madam Chair, yun pong ilan sa mga polisiya natin, yung pong pag-aamenda ng ating pong bahay aruga, bahay agapay, na kung saan dito natin inalagay yung ating mga drug dependents at saka po yung bahay agapay, yung ating mga children in conflict with the law, children at risk, at orphan children, ay maisaayos din po natin kasi maganda at malaki ang may tutulong nito para po sa mga kababayan natin nangangailangan ng tulong pagdating sa laban natin kontra droga at yung mga bata po natin na naliligaw ng landas for their rehabilitation, Madam Chair. So ito po yung ilan sa mga polisiya na atin pong ilalabi sa bagong City Administrator. At pangatlo, Madam Chair, pinakikiusap ko sa ating City Administrator na sumagot na ho siya sa text at sa tawag ng mga kababayan po natin. Alam niyo, Madam Chair, katulad ng sinabi ko kanina, kahit sa mga konsehal natin dito, hindi lang po siguro sila umiimik. Magte-text po sila sa ating kay Sir Ronel as Community Affairs Officer. It takes 3, 4, 5, minsan a week before he replies. Nagre-reply naman po, kaya lang matagal. Madam Chair, bilang ikaw na ho ang ganun din po sa ating mga barangay officials. Bilang ikaw na ho ngayon ang City Administrator, kahit walang kwenta ang tanong ng mga kasamahan kong konsehan, kahit walang kwenta ang tanong ko, o tanong ng ating mga kababayan, take time na basahin ito at mag-reply po tayo. Kasi umaasa po sila ng tulong sa inyo dahil alam nila na kayo ang makakatulong sa kanila. Kami po ay nagtatanong sa inyo dahil umaasa kami na masasagot niyo yung aming mga inquiry. Hindi yung magiging malabo palalo yung tanong namin sa inyo. Kaya kayo po ang aming tinatanong, Sir. That is noted, sir. Huwag niyo hong sasabihin hindi dahil marami kaming katibayan na hindi kayo nagre-reply. Madam Chair, with that, wala na ho bang tanong ang aking mga kasama? Wala na po. Okay. Thank you, gentlemen. Session resumes. With that, Madam Chair, I move that we pass a resolution approving the concurrence of the appointment of Mr. Ronel Sarmiento to the position of City Government Department Head 1, City Administrator, under the provision of Section 454 of the Local Government Code of 1991, the same be considered as approved for third and final reading. Jointly moved by Honorable Ronquillo Angeles Gozos, Lina Macala Morada, Loho Manalo, Pua, ABC Rocafort. Seconded by Honorable Silva Toledo Umali. Joint ka ba? Okay, joint pala po si Consejal Merlo Silva. Objection? Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Congratulations, Sir Ronel Sarmiento. Mag-aano ka? Sige. Okay. Honorable Junjun Gozos, you are recognized. Madam Chair, nasa akin po ang request po ng ating Honorable City Mayor Eric Africa. Ito po ay, let me read it po. This is to request
this August body for the passage of a resolution authorizing the City Administrator, Mr. Ronel E. Sarmiento, to sign all pertinent documents, disbursement vouchers, and checks on behalf of the city government. So, Madam Chair, motion for urgency po. Any second for urgency? Duly seconded. Discussion, objection. Hearing none, the motion is hereby approved for urgency. Madam Chair, I would like to request a resolution authorizing the City Administrator, Mr. Ronel Sarmiento, to sign to sign the disbursement vouchers and checks on behalf of the City Mayor, Honorable Eric B. Africa, and the same be excused for the three reading principle and approved for third and final reading. Seconded by Honorable Silva Umali. Objection. Hearing none, the motion is hereby approved for the third and final reading. Thank you, Madam Chair. Motion to Thank you. adjourn. Any second? Duly seconded. Session is now adjourned. Thank you so much.